Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may grab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, panibagong reaction po ito hinggil sa isang interview dito kay Attorney Topacio na kung saan siya po ay abogado ni Pastor Apollo Kibolok. Ito may paghamon po siya kay DILG Secretary Abalos ho mga ka-action. Mukhang galit na ito si Attorney. Bakit daw ayaw sabihin ni Abalos ni DILG Secretary kung sino ang mga nagbigay ng pabuya dito kay Pastor Apollo Kibuloy na 10 milyong piso para lang sa pagka-aresto niya. At kini-question niya at bawal daw ho ito. Ay, Diyos ko po, sana all bawal. Sana all bawal. Pastor, Attorney Topacio, pakinggan ho natin ang isang interview ng isang reporter sa kanya ho mga ka-action. Yan na pala, Attorney, magandang evening. Si Daddy Johnson po ito sa Teleradyo Serbisyo. Good morning, Attorney. Good evening, Attorney. Yes, good evening po, Sir Johnson. At good evening po sa nanonood dito nga sa Teleradyo. Opo, Attorney, bilang legal counsel po ni Pastor, anong initial reaction po ninyo nung nag-alok na ng 10 milyong multa, reward money rather, ang DILG para ho sa makapagtuturo sa inyong kliyente? Actually po, nakalagay nga po rito sa latest 15 million na. Ayon din dito sa ABS-CBN News. At saka yung mga co-accused niya. So, a total of 15 million. Ayun. Alam niyo po, ang reaction po namin dyan ay ito po, bagamat karapatan naman po talaga ng ating mga law enforcement authorities na magbigay ng pabuya o reward para sa information leading to the capture of people who have standing warrants of arrest. Ang mali po rito sa ginawa ng DILG ay ito po. Unang-una, usually po ako po galing din sa DILG nung panahon po ni Pangulong Erap Estrada. At ang reward po, ayan po ay inaanunsyo pagkatapos po magkaroon ng isang memorandum. Either yung Chief PNP or someone higher, katulad ng Secretary of the Interior and Local Government, kung saan po nakalagay yung pabuya at saka yung source. Usually po sa intelligence funds po, kinukuha yung pabuyang yan. Ito po, ang nakakataka rito sa pabuyang ito, inamin naman po ng ating kalihim ng Interior and Local Government na hindi po galing sa gobyerno itong pabuya. Mga pribadong individual. Ay, bawal ho ba yun? Ang nagbigay ng pabuya na interesado daw mahuli. Itong si Pastor Kibuloy. That is very unusual sapagkat hindi po dapat pinapatulan ng DILG yan. Sapagkat ang DILG po, bagamat tungkulin nila na mag-aresto ng mga wanted, ito po ay dapat impartial at pantay-pantay. Bakit po may pribadong mga tao na nagre-raise ng kuya? At number 2, sino itong mga tao ito? Dapat po, for the sake of transparency, dahil sa ilalim ng ating saligang batas, ang tao ay entitled to matters of public interest. Sino itong mga tao ito? At bakit sila nagbibigay ng pabuya? Bagamat ikaw mo kanina sa Intel usually nang gagaling reward money, pero kung galing ba sa private individual, bawal ba yon sa ilalim ng batas? Well, there's something very wrong. Kasi po, bakit po sumusunod ang DILG sa kagustuhan ng pribadong tao? Ang DILG ay isang governmental agency under the office of the President. Dapat po yan, ang public function po yan, ang ginagamitan po yan ay public funds. Kung meron pong nag-i-interest na arestuhin si Pastor Kibuloy at nagbibigay ng pabuya, bakit?
tingnan po nila kung anong interest nitong mga taong ito. Baka nagiging subjective, nagiging hindi na pantay, hindi na nagiging impartial ang administration ng justice, ano? Sapagkat po pinapasukan na po na mga private interest. Opo. Number Ayon mga ka-aksyon, mga kakamping ha, malinaw na malinaw ang kanyang pag-alma. Question niya bakit hindi pinangalanan kung sino itong mga individual na nagbigay ng pabuya para mahuli si Pastor Apollo Kibuloy at kung ano po ang interest ng mga nasabing individual. Napakalinaw po ito, Attorney Topacio, no? Kung yan po ang reaction nyo. Hindi po kuni-question namin dito kung sino mga individual at hindi na sa amin mahalaga na malaman kung sino po ang individual na contribute ng nasabing 15 million na patong dito para kay Pastor Apollo Kibuloy para sa kanyang madaling pag-aaresto, no? At hindi po ito kung bawal naman ito, bakit ginawa ito ni DILG Secretary Abalos? Alam ko na alam namin na kung ano ang bawal at hindi bawal, kung ano ang bawal at bawal, 'di ba? Attorney naman, kung i-analyze ho namin ng maayos ito, kung kuni-question nyo po kung anong magiging interest o anong interest ng mga individual na nag-contribute ng 10 milyon para sa pagka-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy, napakasimple po. Gusto lang nila tulungan ang mga taong napirwisyo ni Pastor Apollo Kibuloy, kagaya ng mga human trafficking, panggagahasa, child abuse, etc. Yan lang po ang gusto namin, yan lang po ang napakasimpleng analysis. Gusto ng mga tao na matulungan ang mga naargabyado o pinirwisyo ni Pastor Apollo Kibuloy noong mga panahon na yon, 'di ba? Yan lang po ang interest diyan, wala nang ibang interest, 'di ba? Kasi kung kukunin ang pondo dito sa nasabing pabuya galing sa gobyerno, kailan pa? Kaya mismo na mga individual, mga private na mga individual ang kumilos para sa pagkadali, sa pagkaresto dito kay Pastor Apollo Kibuloy. 'Di ba? Kitang-kita naman po yan, attorney. Huwag nyo na po ipagtanggol. Ay, siyempre naman maintindihan po namin po kayo, attorney, kasi kliyente nyo po si Pastor, natural lamang na ipaglaban mo yon, freedom mo po yon. Pero kung sa mga sabing interest, sang-ayon po kami at sumasaludo ho kami sa mga private individual na nag-contribute ng 10 milyon para sa pabuya para kay Pastor Apollo Kibuloy. 'Di ba? Napakalinaw po. Ngayon, kung may question ho kayo at kung may dapat mapanagutan si DILG Secretary Abalos, di mag-file ho kayo ng kaso laban sa kanya kung talagang bawal ho ito. 'Di ba? Bawal ba yung i-anunsyo? O gusto mo lang malaman ang mga tao na nagbigay para ma-broadcast sa buong mundo? 'Di ba? Hindi na po yan mahalaga sa amin kung sino mga individual na nagbigay ng 10 milyon na yan. Ang mahalaga sa amin ay nagpapasalamat kami at sinasaluduhan namin ang kanilang effort na kahit papaano hindi sila nanghihinayang sa pera nila, handa silang makipagtulungan para lang sa madaling pagka-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon ho, kung sinasabi nyo po na halimbawa may dito si Abalos, pwede naman siguro kayo mag-file ng complaint laban sa kanya. Yun lang naman na Attorney Topacio. Diba? Ituloy ho natin ito, mga ka-aksyon. Number 2, yan pong amount na yan, ang hinahamon ko ang ating DILG Secretary, sabihin mo, bakit tinatago mo? Anong merong dapat itago dyan sa mga nagbibigay ng uya na yan? Para hindi mo sabihin, kasi sinasabi dito sa mga news report, he declined to name the individuals. Bakit? At wala na bang pera ang DILG para kailangan patulan pa nila yung mga pribadong pondo? Paano po, attorney? Diba? Ay, kataka-taka, may intelligence. Ayan na, ayaw na magpaawat ni attorney. Ayaw na magpaawat sa reporter. Hinahamon niya si DILG Secretary na sabihin kung sino ang mga personalidad ng mga individual na nagbigay ng 10 milyon.
karapatan ho yan kung ayaw nilang magpasabi. Halimbawa, nag-donate. 1 million, nagbibigay ako ng 1 million. Pero wag nyo nang sabihin kung sino ako. Di ba? Karapatan yun ng bawat individual na magsabi na hindi nasabihin, na ayaw nila mag-pound the air. May magagawa ba si Abalos? Wala. Ngayon, yan yung hamon mo kay DILG Secretary Abalos. Ito naman po ang hamon namin sa inyo, Attorney Topacio. Mawalang galang na po sa inyo, Attorney. Hamon po namin sa inyo. Isuko nyo po si Pastor. Pasukuin nyo po si Pastor. Kung talagang inosente si Pastor sa lahat ng mga akusasyon laban sa kanya ng mga complainant ni Senadora Riza Hontiveros, pasukuin nyo po, samahan nyo po sa korte. Kasi doon pwede na kayo magsalita sa korte. Madipinsahan nyo na po si Pastor. Di ba? Total, naghamon ka kay Abalos na sabihin kung sino mga personalidad. Ito din pong hamon namin. Sige nga, pasukuin nyo nga si Pastor. Nang sa ganon, matapos na po itong problema na ito. Di ba? Kaso ang problema ho dito mga ka-action, susuko ba si Pastor? Gayon pa man alam naman ni Pastor na ang iilan ng mga kaso ay non-billable. Hindi siya pwede magfiansa, padlock na siya sa kulungan. Kaya mas gugustuhin pa ni Pastor na manatiling magtago sa ngalan ng batas at tumatakbo sa batas. Di ba? Wag ho kayo mag-question dyan sa mga individual. Yan po ay karapatan nila na magbigay ng pabuya. Gusto ho nila yan. May magagawa bang gobyerno? Siyempre, papatulan po yan ng gobyerno. Papatulan po yan ng DILG Secretary. Yan pa ba yung kukunin sa pundo? Andyan na may mga volunteer na naghanda na magbigay ng 10 milyon para mabilis ang pagkadakip dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Di ba? Maintindihan po namin kayo kung ganyan po ang reaksyon nyo. Abogado kanya po kliyente mo po si Pastor Apollo Kibuloy Pero wag nyo na pong questionin at wag nyo nang pilitin na alamin kung sino itong mga personalidad ng mga individual, ng mga private citizen na nagbigay ng 10 milyon. Di ba? Kasi kung pipilitin nyo po ito, ano na po yun? Di ba? Ito, hamon din po namin, hamon ng taong bayan, isuko nyo po si Pastor. Sige nga, isuko nyo nga si Pastor kasi naghamon kayo kay DILG Secretary at kung ito ay bawal, sabi mo na ayon sa batas, di mag-file kayo ng kaso labang kay DILG. Sige, yan na po ang napakasimple yan Attorney Topacio. Di ba mga kaksyon, napakasimple. Kung ikaw ay may reklamo at alam mo na halimbawa bawal, di mag-file ka ng kaso laban sa tao, di ba? Ganun lang po yun, di ba? Yun lang po mga kaksyon. Share ko lang ho sa inyo ang reaksyon ni Abalos. Di ba? Mukhang gigil na gigil ho siya mga ka-action, mga kakamping. Masakit naman talaga yan. Kasi, biruin mo 10 milyon ang patong ng kanyang kliyente. Di ba? Masakit man tanggapin, pero kailangan siyang panagutin. Di ba? Kung sa tutuusin lang ho, kung dapat matagal na yan na-aresto si Pastor Apollo Kibuloy. Kaso lang, grabe, matindi ang pagtago. Matindi ang pagtago ni Pastor, di ba? Kung sa tingin nyo sa mga miyembro naman ng mga QGC, kung wala talagang kasalanan at inosente ang pastor nyo at mabutihing pastor gaya ng tulad ng mga sinasabi nyo, pasukuin nyo po. Doon niya lilinisin ang pangalan niya sa korte, hindi po sa social media. Kasi kung sa social media lang ho tayo magkaganito, hindi ho ito matatapos ang ganito, di ba? Pero yun nga ho ang malaking tanong natin, susuko pa ba si Pastor? Na gayon pa man, non-billable ang kaso niya, nakakaharapin. Padlock talaga sa kulungan. Alright, dyan lang po mga ka-action. Share ko lang ho sa inyo, no? Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, Chida Action Man. Have a good day, everyone.